Magandang araw mga kalingap, sa araw na ito ay nagkasundo si Kuya Jomar at Carla na pumunta sa gym para makapag-exercise. Unang dumating si Carla sa gym, natulala si coach nang makita si Carla. Nagsimula ng mag-warm up exercise si Carla habang sumusunod kay coach. Maalahanin pala si coach, tinanong niya si Carla kung okay lang ba ito. Hindi raw ito magpapagutom at huwag kalimutang kumain bago mag-exercise. Nag-offer pa si coach ng tubig sa dalaga, sa susunod daw magdala ito ng tubig para may mainom. Sinubukan niya ang ilan sa mga kagamitan sa gym, pinuri pa ni coach na malakas si Carla kahit first time niya sa gym. Tinanong pa ito kung may dala itong towel kasi pinapawisan na ito. Biglang dumating si Kuya Jomar at nabigla siya sa kanyang nakita. Habang nagbuhat ng weight si Carla, hawak ni coach ang braso ni Carla. At iyon ang naabutang eksena ng binata, kaya itong pinigil ang ginawa ni coach na may halong pagtaas ng boses. Parang nagalit si Kuya Jomar sa nakita, halatang nagseselos ito sa nakita. Pinahinto niya si coach sa ginawa, tinanong niya si Carla na napagkasunduan na nila na sabay silang mag-exercise. Kasi naunang dumating si Carla habang wala pa siya. Ayaw kumalma ni Kuya Jomar, nag-walkout si Kuya Jomar pababa sa gym. Sinundan ito ni Carla pero naalala niya ang kanyang bag na naiwan. Kaya bumalik ito sa loob ng gym, bago pa makaalis si Carla binigyan pa ito ng tubig ni coach at humingi ng pasensya kay Carla sa nangyari. Sinundan ni Carla si Kuya Jomar sa sasakyan, hindi madaling nakamove on si Kuya Jomar. Akala ni Carla mag-gym sila pero nawalan na ng gana si Kuya Jomar. Hindi kasi sumunod sa usapan ng dalaga, hindi man lang siya hinintay. Pagpasok daw ni Kuya Jomar, nakita niya itong nakahawak sa kamay ni Carla si coach. Naitanong ni Carla kung nagseselos ba ang binata, hindi umamin ang binata. Gumanti ito ng tanong na dapat ba siyang magselos, walang masama sa nakita niya, siyempre coach siya sa gym kaya hinawakan ng kamay niya. Nahuli lang si Kuya Jomar sa pagdating sa gym dahil may kinuha pa siya sa bahay. Humingi ng pasensya si Carla sa ating binata, humingi na rin ng pasensya ang binata sa ating Cinderella. Inamin ni Kuya Jomar na nagselos ito, tinanong ni Carla kung bakit ito nagseselos. Nagulat lang daw ang binata sa nakita, iba raw ang naramdaman niya sa kanyang nakita. Iba sa pakiramdam na nakita niya si coach na hawak nito ang kamay ni Carla. Natawa si Carla dahil first time niyang nakita na nagselos si Kuya Jomar. Ngayon lang niya ito makitang uminit ang ulo ng binata. Ang cute pala ni Kuya Jomar kung magselos ayon sa dalaga. Napansin ng binata na hindi na ito tumingin sa kanya. Humingi ng pasensya ang binata dahil ngayon lang ito nakita na mainit ang ulo. Sa susunod sabay na daw sila sa gym, nag-promise naman ang dalaga sa binata. Sinabihan pa niya si Carla ng I love you. Natawa silang dalawa, agad namang binawi ng binata ang sinabi na joke lang daw ang sinabi, akala niya sila ng dalawa. Nasambit pa niya na bakit daw siya magselos, hindi pa man daw sila magsyota. May sorpresa ang binata sa dalaga na nasa likod ng sasakyan. Ang araw na ito ay ang 18th monthsary nilang dalawa. May dala itong mga balloons, cake at bouquet ng bulaklak. Nagyakapan ang dalawa habang nakangiti ang mga ito. Ang balloons ay may ibig sabihin na I love you very very much dahil marami ang mga ito. At may heart balloon pa at ipinabasa ito ng dalaga ang nakasulat na I love you. Sinagot naman ito ng binata na I love you too. Naglakad sila pauwi sa bahay ni na Carla. Nagpaalam si Kuya Jomar sa mama ni Carla na pupunta sila sa Palawan kasama si Carla. Binili ng mama ni Carla na ingatan nito ang kanyang anak. Dito nagwakas ang ating kwento ng pag-ibig ng ating Cinderella sa totoong buhay. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe. God bless everyone.